Papaano ba malalaman kung ang iyong alahas na ginto, kwintas, singsing, bracelet, hikaw ay 18 karat? Gayong wala naman itong katatak-tatak. At iyan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Pagkilapis ng ginto'y eksperto po. Magandang panahon po sa inyo, mga kaibigan ko, dito po sa ating channel, More Than Treasures. Special po ang ating video content na ito sapagkat ito po ay mga top secret po ng isang mga Batikanong alahero. Take note po, kapag ang isang alahero ay kayang gawin po ang ganito na paraan upang malaman kung ang iyong alahas na ginto kahit walang tatak ay 18K, kahit po kayo ay mag-research sa YouTube or saan man, kapag ang ginawa po ng isang vlogger ng alahas kung paano malalaman na 18K ang ginto ay katulad po nitong ginawa ko, pwede nyo po yung i-follow sa lahat nila ng video sapagkat iyan po, ako na nagsasabi. Yan po ay dalubhasa, Batikanong alahero, Batikano sa pagkilatis ng ginto. Ngunit bago po yun, shout out po sa inyong lahat. Sa mga bagong dating, maraming salamat po. Thank you sa inyong suporta, mga More Than Treasures, yung mga dati ko ng supporters. Maraming salamat sa inyo. 5K na ang ating subscriber. Ano po? So sa video natin ito, ay gagawan ko kayo ng special content. Paano mo malalaman kung ang iyong gintong alahas ay 18K? Gayong wala naman itong tatak or kahit anong klase ng metal na inaakala mong ginto. Paano malalaman na ito ay 18 karat? Gayong wala namang tatak na 18K, 750 or anumang palatandaan na 18K ito. Una, ito po ang pinakang mahalagang gamit. Kung gusto mong malaman na 18K ang iyong ginto, dapat unang-una meron kang ginto. Ano po? Wala po itong tatak. Kahit po. Para nga lang po itong ginto sa parehan. Pero sa kulay pa lang, halatado na po pag Batikano ka na yan 18K. Pangalawa, meron ka pong asido. Pag ang isang alahero, vlogger, mangingilatis ng ginto ay walang asido, hindi po yan Batikanong magiginto. At may bato po siya. Yan po ay mahalagang gamit. At syempre, kung gusto mong malaman na 18 karat ang iyong ginto, wala ka pong ibang ipoproduce kundi ang asido bato at saka po ang abo. Yan. Abo po ng sigarilyo, or abo ng uling, kahoy. Wag lang po abo ng tao. Mapapatay tayo ng may-ari niyan. So, abo ng sigarilyo at abo ng kahoy or uling. Okay? Ngayon, paano po malalaman kung 18K ang iyong alahas, kwintas, or anuman, gayong wala itong tatak? Napakasimple lamang po yan. Una, ang gagawin niyo po dyan sa iyong alahas na ginto, kung gusto mong malaman na 18K, ay ikuskus mo sa bato. Kuskus nyo po. Sige, kuskus nyo. Kapalan nyo. Huwag po kayong maniniwala na iyan, kapag kinukuskus po sa bato, ay bumababa ang timbang. Hindi po totoo yan. Iyan po ay sabi-sabi lamang ni Haka-Haka. Tsaka ni Hapon, ni Kuro-Kuro. Tignan nyo po ha. Kuskus nyo po ng makapal para kapit na kapit sa ginto. Ang ginto sa bato. Yan ang unang step. Pangalawa, ang gagawin nyo po pagkakuskus mo ng ginto sa bato ay bubuhusan nyo ng asido. Okay? Yan. Kailangan, hindi po yan mabubura sa bato. Kapag yan po ay nabura sa bato, automatic, hindi po yan ginto. Okay? At para malaman nyo po na yan ay 18K,
kailangan pagbuhos mo po ng asido sa ginto na nakakapit sa bato, kailangan hindi po masusunog yung ginto. Tingnan niyo po yung gintong nakakapit sa bato. Bubuhusan ng asido. Hindi po nagbago ang kulay ng ginto sa bato. Hindi nabura. Hindi po nabura. Hindi rin po nasunog yung ginto na nakadikit sa bato ng buhusan ng asido. Ibig sabihin, walang reaksyon. Para ka lang nagbuhos ng tubig sa ginto na iyong ikiniskis sa bato. At ito po ang ultimatum para malaman mo kung yan ay 18K. Diyan na po papasok ang abo. Lagyan nyo po ng abo. Yan. Okay? Pagkalagay nyo po ng abo, buhusan nyo po ng asido. Damihan nyo na po yung asido nyo. Sige, para masunog po. At ang resulta ng iyong gintong alahas na ikinuskus sa bato, nilagyan mo ng asido at nilagyan mo ng abo, kung yan ay 18K, hindi po yan mabubura sa bato. Tignan nyo po. Diba hindi nabura? Kapag hindi po yan nabura, yan po ay 100% 18K. Ngunit uulitin ko po sa inyo at ipaalala ang 21K, ang 22K, ang 16K, hanggang 24K, hindi rin po yan nabubura sa bato kapag nilagyan ng asido at abo. Ngunit malaki at may pagkakaiba sa paraan ng pagbuhos ng asido na may abo at pagkuskus ng ginto sa bato kapag ang ginto ay 21K pataas. Ituturo po natin yan step by step, one by one, kapag po ako ay may mga alahas na nahawakan pong 21K pataas. Kasi tuturo ko na po sa inyo ang mga top secret. Inuulit ko po, mag-research po kayo kahit po sa YouTube. Kapag ganyan ang ginawa po nila, sigurado ko po sa inyo, i-follow nyo yan. Iyan po ay Batikano at magaling mag-asay ng ginto. Pero kung toothpaste lamang ang gagamitin, magnet, suka, wag na po kasi hindi po yan ang talaga pong paraan sa pagkilatis ng ginto. Marami pong salamat sa mga bagong dating. Welcome po kayo sa ating tahanang More Than Treasures. Nawa ay makatulong kayo sa pagganda at paglaki ng ating tahanan. Maraming pong salamat sa inyo. Paki-like and share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, paki-hit nyo po ang notification bell, lagay nyo po ay all upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. Sa mga datihan na, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga may comment, tanong, magtanong lamang po kayo, sasagutin ko kayo sa maaabot ng aking makakaya. See you on my next video. God bless po. Lamang ang may alam. Pagkilatis ng ginto'y eksperto po. Kung sa mga tatak, sa idoy, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang asalyan ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya namin patunayan. Ako ay alahero at asalyan ng ginto. Alam ko ang tapak na totoo. Walang maitatago sa usapan ng ginto. Agad ang alahero, eksperto sa ginto. Lamang ang may alam.